hindi na tayo magtutugman yan. Ay, Nakalimutan ko pakilala na. po pala muna kami. Ako po si Aya. Ako po si Ria po. Paano po malaman yung pangalan niyo po? Ako naman si Sofia. Sofia Villanueva sa Block 4 Relocation Vegetable Section. Ako yung section leader nila. Ako ang laging kasama sa mga public Meeting po? meetings, Council nandun ako. meeting. Kahit tignan mo yung mga yung pananaman namin, ako mukha ko na lang yata nakikita. Kahit yung nag-rally kami dito. Mukha niyo lang Sa din po. unang-unang interview sa akin dito sa market development sa Northern Luzon. Ah, Ako yun. Northern Luzon. Sa RNG. Si Ikit ng Bayan. Hindi, Northern Si Ikit ng Bayan. Sa RNG yun. RNG. Yun, ako unang-unang interview niya regarding market development. Tapos nung nasunog naman kami, Opo. ang nag-interview sa akin yung mga estudyante ng BSU. BSU. O Vegas Mascom. Opo. Mga Mascom. Pero, gano'n na po kayo katagal nagtitinda ho? Nagbebenta. I've been here for 1985. Nice. So it's Oh my already 40 God. years. Opo. I'm staying here for 40 years already. 40 years. Yeah. May mga anak po ba kayo? Yes. Twin, dalawang lalaki. Kapapanganak ko lang kasi 1985 ako nanganak. October 8, 1985 na pinanganak ko yung mga panganay ko. Actually, I came from Manila working there. Kasi graduate ako ng accountancy. Opo. Nagtrabaho ako ng accountant. Ngayon, nung umuwi ako ng province, nakita ko yung mga product ng ate ko, mga gulay nila na ang dami-dami. Hindi nila alam saan i-market. So, I went to Baguio to visit Baguio to see house paano ang takbo ng pagninegosyo nila. So, I decided na wag na lang bumalik sa trabaho. Nagbiyahe na lang ako. Dinala ko na lang sa Baguio City yung mga product nila, yung mga paniinda nila. Ako lang nagdala sa Baguio. Kaya, napunta ako sa Baguio. That was December 1985. I was in Baguio with my mother. Kasama ko yung nanay ko, nagdi-deliver kami. Kasi noon dito, napakadali ang pera noon. Kasi, hindi sila may beat. Kasi, pag ma-market ng product, ng mga goods dito. Tsaka maraming tao, yung mga minings. Ang dami nila noon dito, may mga taga-Sagada, Lipanto, Sangilo Mines, Felix Mines, Ato, Itugon, Balatok. Andyan sila lahat. Kaya ang daming tao dito, ever since na nung pumunta kami dito, ang buyer nga namin, pag dumating kami ng mother ko takwa dyan, sa pagbaba namin, nahuhulsale na yung paninda namin. No need na mag-retail na. Bulto-bulto. Tapos sabi ko, paano ba kumuha ng pwesto? Ayun, nakakuha ako ng pwesto, yun. Pagbiyahe ko, ibabagsak ko na lang sa pwesto namin, tapos kukunin na lang yung mga tendera rin dito, yung maiiwan yun ang nire-retail ko. So, I was here 1985 since to the present time. Tapos, maganda ang business noon nung wala pa yung mga buildings na mga Jollibee, McDo, mga Center Mall, wala pa yung mga matawag dito, Abanaw, wala pa mga yan. Kasi noon turo-turo pa ang yung turo-turo, point-point. Point-point namin. Ang mga restaurant, gano'n-gano'n lang mga kainan. Masaya noon kasi kung gustong kumain, dyan sa sulok may nagpapakape, nagluluto ng longgian, at saka yung hotcake, gano'n. Kaya nga mayroong hotcake section dyan sa may hangar kasi hotcake ang niluluto nila. Kaya nga kaya marami na kaming bad experience yan sa mga molification na yan. Humina na ang negosyo, no? Andyan na sila. Tapos ang dumating pang SM na yun. Ang dami-dami ng mga fast food, ganyan. Kaya ang suki-suki na lang namin ngayon yung mga maliliit na restaurant at saka yung mga nagbabudget meal na nagsusursur at saka yung mga nagbabudget meal ng estudyante na pinapakain nila. Pero nung wala pa yung mga yan, malakas talaga. Tapos isa pang naging factor kung bakit bumagsak ang business namin dito, yung ngayon lumindol. Ayun, di ba? Lumindol. Pumutok yung mga pinatuloy. Hindi, lumindol dito sa Baguio 1990. Malaki Yung talaga. pinakamalakas na lindol na yun na talagang walang daanan. No? Tapos nung nag-develop na ang market, nag-develop na sila ng city. Yung kasi nga after that, dumating na yung mga buildings, marami ng pumunta dito ng mga big businessman. Kaya medyo humina na kami.
Tapos marami na rin nagsaradong minings, gano'n. Kaya gano'n. Mabawasan po talaga Oo. yung Ganun. Kaya, pero for during those period of time, bakit wala man lang kasi nakaisip man lang na pagandahin natin ang palengke para kung kasi ang center kasi ang centralized kasi ng Baguio City na dinadayo ng mga tao is the market itself, di ba? Kasi lalo na yung mga turista. Makikita mo dyan, nagmamalingki. Ini-enjoy na, hindi mo naman masasabing pangit eh. Totoo yung market natin. Kasi sa public market, may fresh air, ganyan, di ba? Saka yung mga Yung vendor, community yes. po talaga. Yung relationship between the vendor and the Yes. market goers, nagkakaroon ng intimate relationship din kasi maganda yung hindi katulad sa mall na nakapatag na product ka, no? Wala tayong exchange ideas ganyan. Oh, saan galing to? Magkano to? Wala yung ganun sa mall. Kaya we need to maintain lalo na yung historical we have to preserve the historical advantage of the market and its essence naman, di ba? O ganun. Kaya noon nga pumunta ako dito, yung palengke pa, maputik dyan sa palengke din sa may hilltop. Hindi pa yan, hindi pa yan sementado. Lubak-lubak talaga. Oo. Saka nakalatag kami lahat dyan sa hilltop market. Wala pa, close road dyan. O what? Kaya, yung kahit dikit-dikit kami, wala nga, kahit nga pare-pares kami ng paninda, wala kami yung sinasabi namin competition. Kasi kung anong presyo ng kapitbahay mo, presyo mo rin. Halimbawa, ikaw, tindera ka rin. Kahit parang ganyan. O ito sa kanya, kahit parehas ang paninda natin. Kung bumili sa kanya, ibebenta mo doon sa paninda niya. Kung nakatapat sa'yo, ganun kami kung nakatapat sa'yo at sa'yo bumili, sa'yo rin, ganun. Hindi yung ibang dito ka na lang, mahal yan. Wala yung ganun. May dito, mayroong tutulungan po talaga yung mga may intact ang bawat isa. Oo, kaya kung hanggat maaari, pero win or lose, at least we did our part na lumaban tayo, di ba? Ang mahirap yung nalus tayo na we did not do anything. Yung yung isinurrender na lang natin yung kaya nating ipaglaban. Which is wrong naman talaga yun. Basta sabi ko nga, ang motto ko nga, habang sumisikat ang araw, may pag-asa. Pag hindi na sumikat ang araw, wala na tayong pag-asa. O, tsaka ang gobyerno, kung gusto, may paraan. Kung ayaw, maraming dahilan yan. O, kaya yun ang sinasabi ko lagi nga. Tsaka sinasabi ko nga sa kanila, kung magkakaisa tayo, walang imposible. Kung watak-watak tayo, wala mangyayari sa atin. Kung kanya-kanyang idea, kung magbuklod-buklod tayo at magkakaroon tayo ng iisang kaisipan at iisang layunin para sa ikabubuti natin lahat, then we got the success, di ba? We got the victory, di ba? Ganun lang naman yun. Kasi we're not fighting for ourselves. We're fighting for the next generation to generation in the long run, di ba? Yes po. Pero may mga vendor din po ba talaga dito na pagtingin, ayos lang talaga sila kung papasok na sa No, SM? kasi yung iba, very limited ang ang minds niya. Yung mindset kasi na ang hirap ipal. Pero maybe mga 10% or 20% of the total population kasi minsan influential yan. Parang ang sinasabi pa nila, yung ginigib up na nila yung dapat maipaglaban. Wala na, lutong na yan, tapos na yan. May isang asosasyon dyan na kasi die hard magalong yun kahit anong gawin mo. Die hard magalong siya kahit ano yun. Sinabi niya dun sa members. Sabagay, konti lang sila, mga 20 plus lang. Sinabihan yung mga member niya na huwag silang pumirma dun sa mga petition natin kung may mga meetings. Kaya ang lagi kong sinasabi, kung ayaw nyo, hindi namin pinipilit. Pero once na nag-progress kami, hindi rin kami madamot na ako. Kasama kayo sa victory na ipinaglalaban namin. Kalakhan po ng vendor po dito sa Black Force, talagang against po sa mollification. Yes naman. 80% of them. Okay. Tapos may tanong po, marami po ba kayong pwesto dito po? Hindi. Bawat isa lang. Ayan, nakita bawat mong isang sukat na yan? Apo. That is 60 meters by 1 meter. Opo. So we are paying that 20 pesos a day for the space rental. And then the business permit is more or less 10,000 yearly. Imagine for that. Yan. Yes, yung ganyan lang kaliit. Totoo po. Pinagkakasya namin yung paninda namin dyan. Opo. Pero kung tutuusin, ano naman ho ang mabebenta dyan? Di ba? Ganyan siya. Tapos ang mahal ng
At saka, Renta. oo, space rental. Tapos, at saka, yearly ngayon na itinaas ni Magalong yung Opo, ano ng namin. 10,000. Yes. Nung pumunta siya dito with Mayor Dumugan, Opo. we're just paying more than 3,000 a year lang. Tapos bigla. Tapos nung pumasok siya, inunti-unti 10,000 itinaas ng itanos na inabot na kami ng 10,000 plus. Pero depende pa sa paninda mo. Opo. Kung isdaan, mas mahal. Kung bigal yan, depende sa paninda pa. Pero kami dito sa gulayan, taakon. 10,000. Isa na po kayo sa pinakamababa po or Kami nang pinakamababa sa rate ng sa 10,000 na yun? Oo, sa gulay. Kahit doon sa spice rental na 20 pesos a day. At saka ang isa pa yung bang wala man lang grace period ngay. Na-delay ka ito po yung ngayon. due? Due. Bukas may penalty ka na pag hindi ka nakabayad. Walang excuses, walang grace period. Buti nga yung bangko pag hindi ka nakabayad, may grace May period. grace na. period pa sa bahay. 1 week, ganyan, 3 days, di ba? Kasi sila wala. Na-notice po muna. Yes, sila wala. Grabe. Ay, pag may notice ka, foreclosure na, anak. Oo. Yes. True, foreclosure na yun. Marami na pong na ganun. Marami na yun. Gusto nila nakita yung mga yung nakatatak yung mga doon na na nasaraduan. Kita mo yung, ay wala na ba yung nakaraduan? Yung basta yung mga naka-close. Opo. Oh. Ayun. Puno na foreclosure. Oo, foreclosure. Kahit dun sa may mga wagwagan. Ma'am Sophia, familiar po kayo na magkakaroon po ng kalampagan bukas po? Yes. Magasalita 3 o'clock. Opo. Magsasalita na po ba kayo doon? I-announce ko. Katulad nung pumunta kami ng City Hall, Opo. nag-announce ako ng 11. Opo. Sabi ko, at 1 o'clock may assembly tayo doon sa may Opo. Bombarva. Then 1 o'clock we were going to City Hall. So, naipa-receive na natin yung petition natin. Kung anong sinasabi na petition natin is, ayaw natin si SM, gusto natin gobyerno mag-develop ng palengke. Sabi ko, inikot ko yan from barangay, lahat yung wagwagan doon, hanggang doon sa isdaan, dito sa karnihan, dyan sa isdaan dyan, sa wagwagan na naman dito. Inikot ko yan. Diyos ko. Kasi magkakaroon po ng... Lois Barad. Opo. Opo. 3 o'clock, 5 minutes. Yun po kayo. yung magasalita po kayo. Oo, sasabihin ko yung bukas. Okay po. Bukas sa mga 12, ay mga 2 or 1, ako na lang magka-countdown yan. Pag 5 minutes na lang to 3, Okay po. magka-countdown Sila na rin lang po ako na talaga. ilalabas yun na yung Opo. babatingtingin natin. At exactly 3 o'clock, we're going to produce sounds or noise for 5 minutes, sasabihin ko sa. Tapos, yun nga po, magsasalita po talaga kayo with a mic. Tapos, Hindi, may megaphone kami. Iikot ko. Iikot ko na sila, magkakaroon. tapos magasalita po yung mga feeling. Hindi, iikot ko lang na get ready for the noise barrage. Pero, kasi napakaganda po talaga ng mga insights nyo. Tapos, malalim po yung, yung pag-alam nyo po dun sa kasalukuyang issue. Kaya po, naghahanap po sana kami ng talaga pong magsasalita po at magpapaliwanag po na sa marami pong mga tao po, vendors man po o yung mga taga-suporta po ng mga mamininda, open po ba kayo sa ganung pagsasalita po sa harap Okay po ng lang. mga Bakit ako nagsasalita dyan? Campaign signature? Opo. Sabi Sige ko, po. Ay, kayo po pala yun. matanda na ako kung babarilin ako sa gitna ng kalsada, walang sige problema. Po. Tatanungin sabi ko po yung programa, tapos magasalita po kayo doon. Doon sa Kwan bukas? Apo, Opo, sa sa mismong, program na sa po. mismong stage po mismo. Sige lang, walang problema. Okay Kaya po. mo siya. Okay po. Para nga sige. dapat nga sa national Tama po. nakakarating yung Opo, ating yun tama nga po. po eh. Actually, Hindi yung lang dito sa lokal. Opo. Yung mga, Meron nga kaming hindi ko alam kung ini-invite. Apo. 8 to 7 yung binigay kong schedule dito sa may papuntang Brand School. Opo. Yung sa arts, arts. Baka sa Brand School for Art Hindi, Some. malapit daw doon sa One Art Sign. Ano ba yun? Yung wait lang, nakalimutan ko rin. Pero alam ko po yun, parang yung Mount Cloud po ba? Oh, sa Mount Cloud Bookshop. Yan, Mount Cloud Bookshop. Mamaya daw eh. 7 to 8 yung kinuha kong schedule kasi 6 o'clock magsasara na ako. Okay po. Tataksin na lang ako doon. Pero yung bukas po, yung sa Mount Cloud Kalampagan. Books. Apo. Ay, yung bukas po Yung sa bukas po Kalampagan. sa Hindi, mamaya gabi. Apo. Sa Meron Mount din Cloud po. po kayo. Apo. Mamaya nga. Apo. Doon, may interview yata or what, hindi ko Okay alam. po. Sige po. Pero bukas yung ngayon. Sige Noise po. Barrage. I-contact na lang po may ko-contact na lang po sa inyo kung anong parte po kayo ng programa magsasalita po. Saan tayo sa Malcolm? Opo. Okay. Opo. Malcolm ko ba o yun? Melvin Jones? Yung Kalampagan bukas? Yung Gabriela, Baguio, Opo, Baguio, Metro Baguio student ko. Yes po, yung sa Opo.
Metro Baguio na anak Metro bayan Baguio po. anak bayan. Opo, Opo. opo. Yung massive. Yes, na pagkilos po talaga. Ano naman yan. Sige po. Alam ko sa ano to. Dito yata yan sa market. Kung Dito po Kalapagan. mismo sa market po. 3 p.m. Magtitipon-tipon po. Yung mga tao. Pero yung kalampagan natin ng 3 o'clock, within their Yes, stalls. Opo, within Within their their stalls lang po. Ano pong Yung Facebook nyo po, kung okay lang, or mas okay po ba yung Yung number? Okay, yung number ko na lang okay. Ah, sige, Facebook number. pwede naman. Ah, sige po. Sa number ko, 0977 9? 602 4805. Okay. Tapos Tapos yan. yung- Tapos sa Facebook ko, hanapin mo Sofia Villanueva. Ang kasama ko doon si Robin Padilla. Kasi Sige nung po. nasunog kami, nagbigay sila ng ayuda. Apo. Ay, sila- ako nga ang president, ako nag-assist ngayon. Tapos, Okay. picture tayo ma'am, sabi mo. Kaya hindi ko pa napapansin. Sige pa, sige, Sige, po. hanapin Okay mo, po. Sofia Okay po. Villanueva. Noted tama po po yan. ba? SOFIA, Ah. DTH ha? SOFIA. yeah. Okay po. Ma'am Sama si Sophie- Robin. Ma'am Sophie, okay lang po ba? Wala po, hanapin ko po mamaya. Ah, sige. Basta si Robin Padilla. ang Okay kasama po. ko. Sige po. Tapos Ma'am Sophie, okay lang po mag-picture po. Okay lang, walang problema. Tapos, galing nga po